May mga pangyayaring di inaasahang bubulaga sa buhay ng isang tao. Maaaring ito ay isang oportunidad na di akalaing makakapagpabago ng isang buhay. Ito ang istorya ng makulay na buhay ni Desiree Duran. Mula sa pagiging isang fishball vendor, ngayoy isa ng matagumpay na maggugulay. Ako si Desiree Duran, kilala bilang si TC, taga rito ako sa Baswit, San Ildefonso, Bulacan. Ako ang may-ari ng D. Duran Farm. Nagsimula yung aking negosyo nung aking pagugulayan, noong year 2001, nang ako ay mag-training ng off-season vegetable production na inisponsoran ng Department of Agriculture sa pakikipagtulungan ng aming Provincial Agriculture Office ng Bulacan, ng munisipyo ng San Ildefonso, at ito ay ginanap nga sa Bulacan State College. Ako ay isa sa halos 500 taong mga magsasaka na tinuruan sa makabagong teknolohiya ng paggugulayan. Ito nga sa training na to, 3 araw na pag-aaral na ito, natutunan ko kung paano ang pagtatanim ng gulay. Hindi ko nga akalain na ako'y mapapasok sa ganitong hanap buhay, na dati lang akong tinda ng fishball sa harap ng bahay namin. Meron mga taga-agriculture office na nag-iikot, nangungumbida sila ng mga magsasaka na pwede raw bang mag-training. Meron din silang ayuda na papahiram sa mga magsasaka na nagsipagtapos ng maliit na puhunan kung paano magsimula. Part noon na merong pinahiram sa amin na buto, seedling tray, organic fertilizer. Nagsimula lang ako sa 1,000 square meter. Kamatis yung una ko itinanim. Swertehan naman na halos dun sa tinanim ko na yun, kauna-una akong tanim, nagneto ako ng halos 70,000. Yun, hanggang sa dati 1,000 square meter, hanggang sa lumaki na ng lumaki. Ngayon, halos meron ng halos 4 na hektarya to na iba't ibang klase ng gulay. Hanggang sa nagtanim na rin ako ng mais, papaya, siling labuyo, ampalaya, talong, hanggang sa may mga patola, sitaw. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na, hanggang ito na nga, natutunan ko na rin ang pagpupunla. Yun nga, yung dati yung pinupunla ko, pansariling gamit ko lang. Hanggang sa nalaman na rin ng mga kapwa ko magsasaka na marunong akong magpunla. Kaya sige, order din sila. Simula nung lumago ang kanyang negosyo, nadagdagan na ang kanyang mga katuwang sa trabaho. Nakapag-hire na siya ng kanyang mga tauhan. Bilang manager ng sariling negosyo, hands-on pa rin si Daisy sa pamamahala. Pinasukan na rin ni Daisy ang negosyo ng pag-iitik at paggawa ng itlog na maalat. Sa katunayan, may plano rin siya na pasukin ang paggawa ng balot. Ginamit ni Daisy ang kanyang karanasan sa pagtitinda upang lipunin ang kapwa magugulay at magsilbi bilang kanilang consolidator. Binuksan ni Daisy ang pinto para maabot ang merkado ng Maynila ng kanyang kapwa magugulay sa San Ildefonso. Nag-consolidate ako. Extra income pa rin dahil tuwan-tuwa yung mga magsasaka dito sa amin. Dahil hindi kami flooded kung saan mang lugar, sa Balintawak, sa Oriental Market, sa Cloverleaf, sa Divisoria, Commonwealth, Pasig, sa Gawing Alabang, sa lahat ng mga bagsakan na yan. Nagsilbi na ring supplier ng ibang institutional buyers sina Daisy, kaya ng UBM Corporations at Dizon Farms. Tumawag ako sa isang institutional buyer. Ito nga yung UBM Corporation na may mga pwesto sila sa mga SM Mall, Walter Mart, Robinson. Tawag naman ako sa Dizon. Sabi ko sa Dizon Farm, "Ma'am, meron na akong mais. Gusto nyo ba?" "O sige," sabi ganon. Sa kalaunan, gumamit na rin sina Daisy ng online marketing, kung saan nakakakuha sila ng orders gamit ang computer at internet. May mga ayuda na ring natanggap si Daisy mula sa kagawaran ng pagsasaka. Ito, meron akong 6 na iba't ibang klase ng patubig. Meron ako ditong SFR, meron na ditong drip irrigation, meron ditong yung dugwell, small water impounding, yung STW. Ito nga ay aktibo ako na nakikiisa sa DA na nagbubukas ng mga bagsakan centers. Ginaganap na rin ang lakbay-aral sa kanyang malawak na taniman.
Sa dami-dami na naglalakbay aral dito, pumasok ako dito sa ganitong, nagtayo nga ako ng training center, kung saan yung aking natutunan, gusto ko siyang i-share. Nakuha ko naman tong business na to na marami nagpupunta rito sa amin at marami ding nag-i-invite sa akin na mag-speaker. Daming imbitasyon. Sa kabila nung aking kaabalanan dito, sinisikap ko pa rin pumunta dahil nga sa siguro mahalaga ako para i-share yung aking kwento. Sa kabila ng tagumpay na tinatamasa ni Daisy, di siya kailanman naging madamot. Sa katunayan, nais ni Daisy na matulungan ang kanyang mga kapwa magsasaka, kaya ibinabahagi niya ang kanyang mga natutunang teknik sa pamamagitan ng pagpapatayo ng agribusiness and training center. Dito ay natututunan ang mga wastong pamamaraan ng pagtatanim, pagpupunla, pati na rin ang estratehiya ng pagtitinda at paghahanap ng tamang merkado. Dahil na rin sa pagpupursigi ni Daisy, inululunsad sa bayan ng San Ildefonso ang Taunang Gulay Festival. Mula sa kanyang naipon, nakapagpundar si Daisy ng bahay at mga sasakyan. Sa kanyang 10 taong paggugulay, naturingan si Daisy bilang seedling queen ng San Ildefonso. At marami na rin siyang nakamit na awards tulad ng Most Outstanding Farmer, hindi lang sa San Ildefonso, maging na rin ng buong probinsya ng Bulacan. Nagpapasalamat ako sa Department of Agriculture. Unang-una doon sa agricultural technician na nag-iikot noon year 2001 na mag-imbita ng mga magsasaka. Siguro hindi ako naimbitahan nung aming assigned technician na yun na si Ate Este. Siguro hanggang ngayon, fishball pa rin ako. Baka hindi ko na napaaral yung mga anak ko. Kaya nagpapasalamat ako mula sa aming Municipal Agriculture Office, sa aming mayor, sa Provincial Agriculture Office, sa aming governor, sa Department of Agriculture sa Region 3.